ang isang abogadang kaanib at devoted sa Seventh-day Adventist na nagkunwaring mangungumpisal pero ang pakay niya ay makipagdebate sa pare. Isang pari daw na hindi nakasagot, ano? Hindi audition nasagot. Without saying without saying anything. Ano pong nangyari doon? Doon si Father kasi, sabi niya, just pray and leave. Oh, ganun siya. Sinabi, Bakit? Sa kanyang pagka-anti-Catholic, siya ay naging Catholic. I'm very anti-Catholic in secret. So, to the point that I know I shared this also in my previous I shared this in my previous interviews. Very comment na story na shinare ko to the point na I would pretend to go to confession para makipag-debate lang sa priest. Parang bakit ito yung mga tinuturo ng mga ng mga Katoliko. Welcome natin si Attorney Bimbim sa Banal. Ito'y napanayam na ni Attorney Maruel Liasos at ni Bro Adrian Milag, isang devoted noon na Seventh-day Adventist. Alam naman natin na yung mga pastor ng Seventh-day Adventist ay ginagawa talaga nila ang mga matinding propaganda laban sa simbahang Katoliko na ating sinagot ng mga kapatid. Yung fake na bishop na ipinakilalang obispo, yung fake na tiara, yung fake na kasulatan. Kaya itong isang abogado na Seventh-day Adventist gusto talagang makipagdebate sa pari. Pero bakit kaya naging Katoliko siya? Samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Welcome. Ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, inaniyahan natin na maghikayat sa ating mga kapatid na Katolikong magsubaybay. At kung bago lang kayo, huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutang mag-subscribe, huwag kalimutang pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan at mag-comment mga kapatid. At habang nag-live tayo, pwede din kayong makasuporta sa ating channel sa pamamagitan ng super chat sa YouTube. At malaking tulong ang inyong suporta para sa ating channel sa propagation, mga kapatid. Welcome at tunghayan natin itong istorya ng buhay ni Attorney Bimbim sa Banal kung bakit itong isang napakaantay na Katoliko. Alam niyo naman kung bakit antay na Katoliko. Ang Seventh-day Adventist, gumagawa talaga ng propaganda. Isang peking obispo, kung balikan natin, pinakilalang obispo. ipapakita ko sa inyo, para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang kardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premyo sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." Baka sabihin ninyong naninira lang ako, o kaya sabihin nyo gawa-gawa ko lang. Ayun, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi. So,
Sa mga di alam mga kapatid, lalo na sa mga inosente, kung isang pastor ng Seventh-day Adventist gaya nito na nagsasabi, bishop ng Catholic. Pero pag susuriin, hindi pala, ano ang palusot na nila kung balikan natin? Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dizon. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talaga ang bishop. Oh, actor para yon, hindi bishop, no? Pero alam niyo naman. Kaya di tayo magtaka na yung ibang mga inosente devoted na Seventh-day Adventist tulad dito, balak talagang makipagdebate ng pare. Alaman ni attorney yung day ba kasi parang nakipag-usap ko na sa mga pare. And then nag-observe kasi sabi mo nag-misa kuno kayo. Yung pala parang ino-observe nyo talaga. But when was the day yung talagang finally na sinabi nyong mukhang dito? Pero Father Hans, bago magtuloy yan din, nabanggit kayo na may isang pari daw na hindi nakasagot, ano? Hindi siya nasagot. Without saying without saying anything. Ano pong nangyari doon? Anong tawag doon? Si Father kasi, sabi niya, just pray and leave. Oh, ganun siya. Sinabi ni Kasi Father? usual, gutom na yun. Just I'm very anti-Catholic in secret. So, to the point that I know I shared this also in my previous I shared this in my previous interviews. Very comment na story na shinare ko to the point na I would pretend to go to confession para makipag-debate lang sa priest. Yung parang- So, interview ito ni Bro Adrian Milag. At huwag niyong kalimutan din na mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ni Bro Adrian Milag. Dami kayong matutunan mga kapatid. Ngayon, tunghayan natin mga kapatid ang interview. Siguro ilan sa inyo nakapanood na nito ni ang kapatid Adrian Milag kay Attorney Bimbim Sabanal, isang napaka-devoted na Seventh-day Adventist noon. Pero bakit ba siya'y ganap na naging kaanib sa simbahang Katoliko? Tunghayan natin. Napakaganda ng ating magiging talakayan sa ating magiging guest share for today. At I'm sure sobrang kayong mabibless at ma-inspire for another conversion story. Ang kanyang buhay ngayon ay talagang magbibigay inspirasyon sa ating lahat at magpalalim sa pananampalatayang Katoliko. At mga ka-faith, make sure na i-share po natin to sa ating mga friends and relatives dahil sobra silang ma-inspire dito sa ating guest for today. So ang ating panauhin ay isang abogada at personal development coach na nagtuturo sa mga aspiring beauty queens para manalo sa mga pageant. Ngunit higit pa rito siya ay isang At bago natin ituloy, huwag din niyong kalimutan na magsuporta at mag-subscribe sa channel sa mga kasama natin, lalo na ni Ka Bornok. Okay, tuloy natin itong introduction ni Bro Adrian Milag kay Attorney Bimbim Sabanal. taong naglakbay mula sa pagiging isang tapat na Adventist patungo sa pagbabalik loob sa simbahang Katoliko. Ang kanyang kwento ng conversion ay puno ng mga aral at inspirasyon na tiyak na makakatulong sa ating lahat na lalong maunawan at ma-appreciate ang ating pananampalataya bilang mga Katoliko. So mga ka-faith, pinagmamalaki nating ipakilala ang ating panauhin, si Attorney Bembem Sabanal. I'm sure sobra ka ma-inspire sa kanyang story for today. So mga ka-faith, please all welcome Attorney Bembem Sabanal. Ayan. Hi! Brother Hello. A, sasabihin ko lang, yung yung tungkol sa beauty queens, mukhang matagal-tagal na tayong hindi gawa nun. But, nagko-coach tayo para sa mga TV at mga radio commercials. Wow. Yan. Yun yung bago. Well, for quite some time na rin. So, tama, no? Gusto niya makipagdebate sa pare dahil lalo na paraging na pakinggan niya yung mga propaganda ng mga ngaral at pastor ng Seventh-day Adventist na yung gawa-gawang tiara nila na merong nakalagay daw sa tiara na Vicarious Filii. Pero inaamin naman na, gawa-gawa pala ng kanilang
Seventh-day Adventist na mga ngaral. So, imbento lang. Pero ito talaga ang katibayan, mga kapatid. Kung bukas lang sa paghahanap ng katotohanan, tulad ni Attorney Bimbim Savanal, na gustong makipagdebate sa pare, ngunit naging Katoliko. Yung para sa mga regional languages. Ayan. Kasi ako ay isang Bisaya at ako ay isang Ilongga din. Hi everyone! Good evening! Maraming Aba, Bisaya pala ito si Attorney Savanal, ha? Magkaintindihan tayo. Bisayang Bisaya. Saan kaya to? Pero, Ilonggo din. Magkaintindihan kayo ni Kabornok diyan. At ni Dr. Jose Gonzalo Diching kasama natin. No? Ilonggo yon. Okay, tuloy natin. Salamat po, attorney, sa pagpapaunlak mo sa invitasyon na to dahil, ayun nga, sa dami mo nang ginagawa, di ba, ang dami mo mga racket, pero nandito ka pa rin para mag-inspire sa ating mga ka-faith, para i-share ang naging buhay mo, ang naging journey mo pabalik ng simbahang Katoliko. Yes, of course, Brother Ray. So anything to invigorate, alam mo yun, revitalize yung journey sa isang pagiging Katoliko. Any opportunity to inspire, lalo na yung mga cradle Catholics, I will really grab it. Kasi I believe na natin yun assignment natin yun, na sinabi talaga ni Lord na mag-evangelize saglit tayo. You have to really share. We have to share our journey, share what it is that we have learned sa pag-journey natin with Him. Sa ating mga viewers for today, so okay lang ba? Batiin muna natin sila, attorney. Ayan, sa mga nakikinig yan. Of course. I said, good evening everyone. Kanina, I'm gonna say it again. Magandang gabi po sa inyong lahat. And I really hope that I get to share something that's going to be useful and inspirational para din sa inyong faith journey. Yeah. Ayan. Actually, bigyan ko lang yung background, mga faith. Ang tagal ko nang napanood yung naging story ni attorney nun. Kaso nung mga panahon na yun, parang nakikita ko parang medyo busy siya, ganyan. Kaya medyo nahihiya akong invite siya eh. Pero itong mga nakarang buwan, meron akong... Actually, hindi ako mahilig sa mga teleserye, ganyan. Pero may napanood ko yung sa GMA. Very interesting yung palabas, ganyan. Nitong nakarang araw, bigla ako nagulat. Parang sabi ko, parang kamukha to ni, yung dating Adventist, ganyan. Tapos nung binerify ko, so siya nga yun. Kaya, yun, naalala kita, attorney. Kaya, inimbite kita ngayon. Sabi ko, hindi ko napalit pa ito opportunity. May time na, no? Kasi ibig sabihin, may time na siya kasi. Nag-guess na. Nag-ano na nga nag-TV-TV na. Ibig sabihin, may time. Ayan, nandito ka ngayon, attorney. So maraming salamat. Thank you for the invitation. Usapan natin yan, spill the tea. Kung sino nga bang pumatay kay Gustavo, di ba? The royalties of public and private transportation industries in the Philippines. Paano nalang iikot ang kalakalan ng buong bansa kung wala ang pamilya ninyo? A crisis in the Royales household is going to wreak havoc in this country's economy. And that is why I am turning your case into my personal advocacy. Oh dear. We don't care. So please cut the crap. Paano mo ipapanalo yung kaso namin? Young lady, I have other rich clients enough to feed me for 3 lifetimes. Kung gusto mong isingit ko ang kaso ng pamilya niyo in my very tight schedule, don't ever interrupt me while I'm talking. Understand? Based on Article 919 of the Civil Code of the Philippines, mayroong 8 grounds ang itinalaga ang batas for an heir to lose his right to his inheritance. At ang pinakamagandang ground ay ang una na pwede nating gamitin. Which is? Kapag ang isang tagapagmana ay napatunayang nagtangka sa buhay ng nagpamana sa kanya at kung sino man sa mga pamilya nito, automatic
mababawi sa kanya ang kung anumang ipinamana sa kanya. There you go. That sounds like Napoy and Dad. While it's good to know na meron naman palang provision ng batas that works in our favor, ang tanong, what are the solid steps that we're taking to take advantage of it? That's a valid point. If we're taking that route, you better give me strong armories upang samahan kayo sa legal battle na gusto nyo mapanalunan natin. I've handled several cases like this. Kayang-kayang mapatanggalan ng mana ang kapatid ninyo sa labas. Mas maiging maghulaan ng mga audience. Pero sige, magbibigay ako ng ano. Hindi pwede magbigay ng clue. Grabe. So, Bakit attorney, sino ba yung pinagdududahan mo doon, Brother A? si yung B, Yung isang anak, yung youngest na parang anak. siya yung mas parang guilty ganyan. Pero syempre minsan sa ganyang palabas, magugulat ka, hindi mo na-expect siya pala yun. Yes, hindi mo alam. Correct. Pwedeng iba. O kayong Kaya, patuloy na magsubaybay, Brother A. Continue watching. Tama. At ano ang talagang papel mo doon, attorney? Di ba? Ayun na nga. Attorney pa rin. So, sa mga first time na nakita ka ngayon at napanood ngayon, attorney, sino nga ba si Attorney Bembem Sabanal? Ayan. Ako ay isang Ilongga at Bisaya. Like I mentioned earlier, lumaki po ako sa Mindanao, sa Dipolog City. Dipolog pala ito, ha? Malapit sa Osamis. Kabilang sa ecclesiastical province namin. Ang ecclesiastical province namin ay Dupim, Dipolog, Osamis, Pagadian, Iligan, Prilatura at Marawi. So Bisaya ito si Attorney Bembem Sabanal at Ilonggo din. Studied sa Cebu, and then after college, yung political science ko, and then I started working. Pumunta po ako dito sa Manila. At ayan na, kung ano-ano ng mga papasukan ko ng mga racket nung ako ay nandito na sa Manila. And together with that, yung journey na yon is kasabay doon yung aking walk of faith or yung journey of faith ko. So kada milestone, kada parang major event na nangyayari sa buhay ko, parang slowly also it led me towards where I am in my faith today. Kahit na yung theater. Yan. Well, especially theater. So, yan. Isa yan talaga sa pinaka-key also na tawag nito, naging daan for me to discover yung aking Catholic faith. I'm curious ako, attorney, ever since, ano ba yung religious background niyo nung mga bata? Mixed kasi siya. So I have so much respect for my Seventh-day Adventist background, my grandparents who raised me in that religion. Tapos, yung sa side naman ng mother ko, Baptist, and then, of course, I'm also surrounded, as I got older, I'm also surrounded with evangelical friends, so iba-ibang denominations. So, I'm super exposed to a lot of different religions. But on top of that, yung not just Christianity, actually, so I also got exposed to yung ating mga Buddhist friends. I also have I had to understand also where they're coming from kasi kung if you get into a discussion with them, so syempre, alam mo yun, kailangan maintindihan mo rin kung saan sila nanggagaling kasi so I have Muslim friends also. So I had to really understand because
nagkakaroon talaga ng deeper connection kapag yung relationships, when you get to the point of discussing na yung inyong religious faith. So, ibig sabihin, mayroon ng tiwala, di ba? So, syempre, para maintindihan ko kung saan sila nanggagaling, kailangan ko rin intindihan yung mga paniniwala nila. So, yun. So, bali ever since, talagang lumaki ka Adventist. Tama, attorney? Very exposed to the Seventh-day Adventist practices kasi yun talaga, when I grew up, dun talaga kami nag-attend ng church. And then, kasi although my mother was Catholic, kasi nung nag-asawa na sila ng tatay ko, hindi na rin siya ganoon kadalas na pumunta doon sa Catholic Church. Although meron akong ninang na sinasama-sama ako lagi. Kaya nung maliit pa ako, nakapasok naman ako sa sa Catholic Church. So, because of that ninang of mine, I was actually baptized in the Catholic Church, in the Catholic faith, when I was really little. But I also got dedicated ulit sa Seventh-day Adventist Church. So, yun. Oh, yeah. So, ganun ang background, ganun ang pangyayari. Pero yung mas naging upbringing mo is Adventist. Yes, very talaga. It's very Seventh-day Adventist talaga. Kasi yun talaga ang tawag nito, simbahan na pinupuntahan namin like every Saturday. So, yun kasi. Oo, kasi My grandparents would take me there. So, I grew to love the Bible because of the Seventh-day Adventist faith, actually. So, yun. So, nung panahon na yun, attorney, ano yung parang tingin mo sa mga Katoliko nun? Anong perception mo about the Catholic faith? So, I'm sure. yeah, because I already shared this before. Siyempre, nag-repent na rin naman ako about this. Yeah. Of course, I used to think of the Catholics as idolaters. Ganun talaga. Yes. Catholics are idolaters. Tapos, Catholics are, the Pope, is the beast, the Revelation. Tapos, yung mga ginagawa ng mga Catholics are very, sinful, ganyan, and that, the Catholics will not be saved. They need to be saved because everything that they believe is wrong. So, yun. Ganon yung tingin ko. But, when I further studied, kasi there are books kasi na published by the Seventh-day Adventist, written by Ellen G. White, that they're the prophet, pinaka-prophet ng Seventh-day Adventist. So my exposure to those books at a very young age really cemented my belief of like how evil the Catholic Church is. So parang even if I wasn't very vocal about it, I was actually anti-Catholic. I'm very anti-Catholic in secret. So, to the point that, I know I shared this also in my previous, I shared this in my previous interviews. Very, common to na story na shinare ko, to the point na I would pretend to go to confession para makipag-debate lang sa priest. Yung parang ganon, or magtanong lang, yung parang ganon, oo. So, I would really, question them, parang bakit ito yung mga tinuturo ng mga, ng mga Katoliko. And then, I would, kasi, before, kasi hindi ako maka-attend ng, wala naman kasing regular na mass, Seventh-day Adventist. So,
I said, oh, okay, sige na nga. Ang tanging simbahan lang na bukas ay ang Katoliko on a weekday. I really want to commune with God. Sabi ko, I'm not going to look at these images. It's just you and me, Lord. So parang ganyan. So I would go sa loob ng ng Catholic Church. And syempre, parang at some point kasi may mass pa. So hindi naman ako aalis kasi I would just sit down, ganyan. And then of course, pag may maabutan ko yung homily, ganyan. Pag meron talaga ako narinig na off, so I would, and my sisters, alam nila to. Alam to nung mga some of my very, very good friends talaga na I would take the time to wait until the end of the Mass at pupuntahan sa sacristy sa likod ang pare at tanungin siya kung bakit yun yung sinabi niya. So, I would really go to that point na parang parang why do you why are you teaching this, why do you parang ganyan, parang this is misleading, parang ganyan. And the priests naman that I get to talk to are very gracious and they would answer naman. Pero yung I think the one last time talaga na may na-meet ako na priest na who really lost it, and when I say lost it, like parang na-off talaga siya dun sa ginawa ko. It was in Don Bosco, so I'm not sure if he's still there, but this was a long time ago. I went inside the confessional, tapos, ayun, parang nakipag-talaga ako. Nakipag-debate talaga ako doon. Tapos, ang sinabi na lang talaga ng priest sa akin na parang, sabi niya, pray and, ano yung sabi niya? And just leave. Gumanon siya. Dahil pumasok talaga siya sa kumpisalanan, mga kapatid, at nahalata ng pare na hindi Katoliko dahil gustong makipagdebate. Yon ang sabi ng pare, magdasal ka at sa slave. He really didn't want to engage. So, ayun. So, parang sabi ko, oh no. Medyo I felt bad actually after that. A little bit. Pero sabi ko, see? As in the back of my head, sabi ko, tingnan mo na. He doesn't want to engage. It means he's teaching a lie. Parang ganun. Wow. Curious ako, attorney. Ano yung madalas na tinatanong mo sa loob? Yun. Magiging leksyon din ito sa mga kaparian na walang background ng apologetics, no? Dahil sa totoo, marami talagang mga naghahanap at uhaw ng apologetics. Kaya nga, ayon kay Father Bean Arsino, diyan sa Holy Family Paris Project 8 Quezon City, ngayon ko lang nalaman, meron pala sa Acts and Decrees of Second Plenary, ito'y matagal na pala nakasulat sa pahina 80-81, paragraph 222. Lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teaching so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it. So, sa canon law yan, sa Acts and Decrees of Second Plenary of the Philippines, we must today be willing and able to defend our teachings in public fora. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. So, dahil pinaalis siya at magdasal sa isip niya, di makipagdebate dahil mali at kasinungalingan yung turo nila. Confessional vows. Ano yung common? Yeah, the common things would be the images in church. Why is there such thing as a, what do you call this? Tawag na to, yung purgatory. Yes. Yung rosary. Oo, si Mama Mary na parang bakit niyo siya ginagawang Diyos. Another thing that I would... Sunday. Yes. Oo. Yung Sunday worship, especially that. Parang you are disobeying the Ten Commandments because what God really what they call this, commanded us is... Yon ang talagang target ng mga Seventh-day Adventists. Na tayo hindi sumusunod sa 10 utos. Dahil nasa 10 utos yung Sabbath.
At pag narinig nilang Sabbath, abay, Saturday na ang nasa isip nila, mga kapatid. But sa original Hebrew language, hindi po sinabing Saturday na agad. At nauna natin yung tinatalakay. Sige, ituloy natin si attorney. To worship on the Sabbath. Yes. Oo. Tapos, meron pang, I also have issues with yung sinasabi na bread na, the body and blood of Christ. Oo. Yan. And then even making the sign of the cross. Yun. Even making the sign of the cross. Tapos, I think, even to the point that I studied, kasi before becoming Catholic, I really had to, cross out all of my questions. Oh. So, at some point, I also asked about yung Crusades. Oo, yung I also asked about the Spanish Inquisition. Oo. Tapos, yung yung issues about the priests that have yung mga sexual, yung mga harassment cases, yung mga ganon. So, marami talaga akong issues that I had to deal with before becoming Catholic. Pero, kamusta yung mga recent mga priests before yung nangyari dun sa Don Bosco? Nasasagot ka naman nila na maayos? Yung the previous priest, parang they always tell me na parang take the time to ito yung maganda nga sa kanila na parang they answer briefly but of course I am not satisfied and then they would tell me na parang this one sitting will really not be enough for me to explain to you everything but I encourage you to search for the answers and then sabi niya and talk and take the time to talk to people who can answer your questions in yung lengthy parang in a longer length of time. So yun. So kasi nga if there is no if for example I have to leave right away kasi syempre or sila yung kailangang umalis agad. So, wala naman nga talagang opportunity. It's really good to have shows like this. Kasi, if at that time, yung like me, if there was a show na nahanap ko, maybe, na rin ako, okay. Meron akong mga background kahit konti, pero kahit hindi ko pa man na-aral yung buong tawag nito, information, o at least kahit pa paano, I have bits and pieces of information na makukuha. Oh, yeah. Kamusta naman kayo mga naghihintay sa nakapila sa confession, no? Oy, Brother A, in all fairness, I went there yung lunchtime. Yung after lunch. Kasi, alam ko na yun yung time na wala talagang masyadong tao. Kasi, merong 12 noon na mass. And then after the 12 noon mass, people will leave na. Pero, meron pa kasing may iwan na priest dun sa confessional. So, pag nakailaw pa, okay. So, my green. So, diba? Ibig sabihin meron pang, because I would see the faithful. Parang they would wait doon sila. So, syempre, hintayin ko na na lahat. Or ako papasok. Mga pari na yun, no? Parang they will have shock in their... So, saan mo kinukuha yung courage na yun, attorney? It's really coming from a genuine place of wanting to make people understand that hey, you have to study the right faith. You have to, kasi you're wrong. Parang ganon. Kasi ganon ako pinalaki na mali. So, kailangan na, alam mo yon, you have to tell these people that they're wrong so that they will also, tawag nito, understand. At ma-discern nila at sila mismo ay mahanap din yung totoong simbahan. Which is, for me at that time, is the Seventh-day Adventist. Yeah, but I was only limited to the materials made available to me doon sa Seventh-day Adventist Church. Of course. Yeah. Yun lang naman.
ang meron, ang available. Yes. Kasi di ba yung mother mo is Catholic. So paano, alam niya ba, aware ba siya sa mga ganitong Yung pinagagagawa ko? Syempre hindi. When we were little, she taught us to pray the rosary. But she taught us to pray the rosary when we were still little. Of course, as we got older, syempre iba na yung namin kasi, ay nako, bad yan. Repetitive prayers, that's vain. So ganon. So, hindi na. Syempre, hindi ko na what do you call this? Hindi ko na tawag nito, pinapray ang rosary. Yes. And then, given that my grandparents, well, especially my grandmother, was with us, living with us. Kasi wala na yung grandfather ko noon. Growing up, when he was already in high school, I was just really with my grandmother. Tawag nito, yung teachings, yung my exposure talaga sa teachings, puro lang, puro Seventh-day Adventist lang. So kung merong questions about the Catholic Church, ang sumasagot sa akin ay hindi isang Katoliko, kundi isang Adventista. Parang, so para ang dating nun is that, if there, in court, diba, if there is kung may isang kriminal, diba, the person is given an opportunity to explain, diba, their side, to give their defense. Pero during that time, and a lot of times, actually, this is what I have observed, ang Catholic faith, or ang mga Catholic faithful, ay walang opportunity, actually, to explain their side. Kasi judgments are already made, but nobody asked them, parang, why do you believe this way? And then, what's even sadder, marami po tayong kapwa Katoliko na hindi rin alam kung ano ang isasagot sa mga tanong. Because a lot of the Catholic faithfuls here in the Philippines ay mga cradle Catholics. Ipinasa lang ang paniniwala sa kanila ng kanilang mga lolo, lola, nanay, tatay. So, walang pagkakataon, kumbaga, na pag-aralan at intindihin kasi nga kinagisnan na. Tama. So, konting exposure lang ng Bible verses, kagaya ng ginagawa ko dati, basahan lang kita ng Bible verse, explainan lang kita ng tawag nito, paniniwala. So, I would really, kasi nga, on my end, parang, it's my way of, yun na nga, parang yun yung evangelization ko before. Yes. Kasi, it's making an effort to make the faith known. So, that was parang that. Parang si attorney si Saul. Si former Saul, di ba? Former si Paul, di ba? Yung Saul siya nun si Saul, yes. Yeah. So, grabing conviction yan sa Judaism nun. Talagang... Yes, that's correct. So ganun din. Ganun din ako. So if that's the reason why if I get asked questions about why I became Catholic, and if anybody would attempt na, alam mo yun, to go into an argument, yung ganyan, lagi ko talagang ini-introduce sa kanila yung process na pinagdaanan ko. Kumbaga, I will not engage until such time na nabasa nila yung lahat ng nabasa ko rin. Kasi mahirap kung kasi say for example, I have atheist friends. I actually really don't get into like a heavy debate kasi with them because when I talk to them, doon ako nag-umpisa sa mga books or yung kung ano yung mga tinuturo talaga ng atheism. So I'm very familiar with tawag nito, yung mga writers or yung mga very famous atheists and their arguments. And so I would really engage them using their material para at least alam nila, ay okay, inalam niya rin pala yung kung saan kami nanggagaling. So parang, kaya pag nakipag-usap ako, sasabihin ko lang din, ito naman yung pinanggagalingan ko. So ganun lang.
So, hindi kailangang hindi kailangang mag-away-away. Yeah. Ay, kumbaga, paliwanagan lang. Nakikipag-debate ka sa mga pare, ganyan, sa mga confessional. So, paano nag-start? Paano mo nasabi, attorney, na medyo nag-draw ka na papunta na sa Katolika? Yeah. Oo, parang ganun na. Parang nagkakaroon ka na ng ganyan. Opening, okay. For a while, growing up, I've always wanted to play Mama Mary. Kasi ganito. Kasi 'di ba, pag when we were growing up, 'di ba, sabi ko, yung mother ko, Yes. while she is a Catholic, and doesn't attend anymore mass as regularly as she used to, kapag like say for example Holy Week, pag Easter Sunday, yung salubong, yung mga ganyan, basta Yes. or yung sa nativity place or yung sa Christmas, yung sa anong tawag nito, panunluyan, yung di ba we have that, diba, in church. Yes. We have she still goes to church kapag ganoon, na as in major events in the Catholic Church. So that's the reason why I get to see yung kunwari yung panunuluyan, yung ganyan. So sabi ko, ay, ang ganda-ganda. Ang pinipili nila talaga na mag-play ng nung Mama Mary, yun talagang mga magaganda. Sabi ko, gusto ko rin mag-Mama Mary. Tapos kumakanta, yung mga ganon. So parang dream role ko siya. Okay. So that's my dream role. Even if I don't understand why Catholics, for me pa rin, ang hindi ko lang, parang Mama Mary as a person, she's really someone humble, someone that can be looked up to, but the way that she is being parang worshipped by the Catholic, yun yung parang kakaiba sa akin. But Mama Mary as she is, meron siya talagang traits, especially her humility, na you cannot deny that even if you are not a Catholic, parang this is something that you can imbibe. So at least at that, I respect her and I look up to her for that. Pero, yun na nga, kasi nga yung merong misconception, there is a misconception nga kasi na siya ay sinasamba ng mga Katoliko. So parang may apprehension pa rin. So ito na. Fast forward to the time when I attended this Catholic church in Makati, in St. Joseph, that's in Palanan. Like I said before, diba, na parang, I would go to church on a weekday kasi nga, hindi naman open yung Seventh-day Adventist church, right? So, this was already the time na parang, I already get to attend like a mass. If only lang to have this communion, kahit na nga, yun, di ba? Kasi nga hindi naman talaga ako Katoliko. Pero at least nakakapunta pa rin ako at communication, diba? Kasi sabi ko, I will just ignore these images, but it's just me and the Lord, di ba? When I go inside the church. And then, nung lumabas ako, bigla akong in-invite ng isang tita na parang, basta out of nowhere, she just said, do you want to sing in the choir? As in, out of nowhere talaga. Do you want to sing in the choir? I mean, how would you know that I would sing in the choir, di ba? So anyway, sabi ko, okay po, sige po, I would love to join. So kasi parang bagong lipat pa lang din ako doon sa that place. So, okay, sabi ko, I'll join. O, edi, eto na nga, I joined the choir. Fast forward to 2 or 3 years later, I got invited. Ito na talaga. As in, another tita in the same choir said, do you want to play Mama Mary? And I was like, wow. What? Oh my God! Wow! Kadingwik. Ay, umuwi ako lagi pag Christmas sa amin, sa Rojas City. But then, at that time, sabi ko, hindi talaga uuwi para mag-Christmas kasi para lang talaga makapag-play as Mama Mary. So,
Mama Mary talaga, you know, how amazing she works, right? Yes, Diba sabi niya, do as he says. And then, diba, she said that during the first miracle in Christ. And her role is always to lead people to Christ. And not to her, but to her son. Yes. Diba? So she was, you know, the mother was actually working her way in my heart. Galing. Starting with that opportunity because I perform, gusto ko nagtateatro, yung opportunity na to play her role was open to me. Also opened the tawag doors na para aralin ko, intindihin ko yung character niya. And then, right around that time, siguro, because I played her 3 times. Grabe, I am so blessed to be able to have played Mama Mary not once, not twice, but 3 times. So, thank you, Lord, you know, for the opportunity. What an honor indeed. So, nung time na yun, I also had evangelical friends, and it got to a point where parang they're saying, parang you're exposing yourself to different kinds of spirits if you attend the Catholic Church. And then parang all of a sudden, I was unfriended, tapos yung parang naiwan na lang ako sa group chat. Sabi ko, ano nangyari? Kasi after sinabihan ako noon, sabi ko, kahit hindi ko naintindihan ng Eucharist, sabi ko, I don't think the Eucharist ever changed its meaning. Sinabi ko yun kahit hindi ko naman alam paano mag-argue or paano i-defend ang Eucharist. So, sabi ko, saan kaya nanggagaling yun? So, that got me started. Nung sabi ko, sige nga, ang kapal naman kasi ng mukha ng mga Katolikong to, sinasabi nila talaga na, founder nila si Jesus Christ. No, really, seriously, yun talaga yung at the back of my head. Sabi ko, ang kapal-kapal ng mukha, sabi ko. And since I enjoy history, since I enjoy theology, enjoy ko yung mga ganon. So sabi ko, sige nga, makapag-research nga. So, I think this was also around the time when I already started na rin to appear on TV. I also had this opportunity already. Kasi hindi naman ako nag-attend ng musical theater or mag-perform. Pero, yun na nga. So, around that time na rin yun, nag-start na ako. To make the long story short, di ba may list ako? I need to crash out all my arguments against the Catholic faith. So I had to really search to the point where I said, maybe I should go to school. I should attend theology classes, or I should attend, at least apologetics man lang, or history, church history, kahit ganun man lang. Sabi ko. So, I came across Attorney Mars, his post about classes, apologetics classes, and I personally messaged him. And nung ma-message ko siya, grabe in-invite niya ako, pumunta ka dito, sa ganyan, meron silang in-offer na classes. So that's all the way pa in Manila. Sabi ko, sige nga, makapag-sit-in nga ako doon. So that's one of the first things na, para dun sa mga PDFs, sa mga videos that I downloaded, the books that I bought, I attended that class. And then because of that, I also got introduced to other classes. Sabi ko, sige nga, tingnan nga natin kung ano talaga yung, kung saan talaga pinagkagalingan ng, anong hugo talaga ng mga Katoliko, parang ganun. But it's really, paano ba to? Yung proseso na yon, yung mga proseso na pinagdaanan ko to arrive at a decision, it didn't happen overnight. Okay? So ano talaga siya, super gradual siya. Hindi siya hindi siya dire-diretso. So ang pinaka-last doctrine actually na pinag-aralan ko is yung tungkol kay Mama Mary. But one of the first na inaral ko is yung about sa images. So, one of the things that na realize, kasi nga 'di ba, I said na I am
I came to love the Bible because of my Seventh-day Adventist background, and I also became Catholic. I would like to say this, no, because Catholicism is also very biblical, and I would like to thank my Seventh-day Adventist background for making me Catholic. Actually, the love of Scripture, yes, the love of Scripture that was instilled sa akin bilang ako ay lumaki sa Seventh-day Adventist Church. Nung pinag-aralan ko yung kumbaga the background of these scriptures, and not just yung pinaka-ano lang, kumbaga babasahin mo lang siya as is. Yung Yes. exegesis talaga, kung aaralin mo talaga yung kung saan ito nanggagaling, itong scripture na ito, nung pinagmulan nito, yung ano na yon, yung proseso na yon actually, sobrang laking tulong in my faith journey. So, my love, again, like I said, and that's the reason why I will always be thankful for my Seventh-day Adventist upbringing, dahil nga yung love ko for scriptures allowed me to actually fall in love with the Catholic faith. And one of the things na naalala ko talaga, especially when it comes to yung sa images in church. Okay, here. I'm pretty sure that you're familiar with the woman in the Bible who suffered Bleeding. 12 years of hemorrhage, bleeding. Yes. Oo. So, when I read it, so I think I was in mass. Tapos bago mag-umpisa yung mass, meron akong app kasi na merong tawag nito, doon ko binabasa yung scriptures for the readings for the day. So yung nagkataon, yung reading for that day is yung tungkol sa sa woman with hemorrhage, the bleeding woman. Tapos syempre, 'di ba, she lost all her money, and then parang last draw na lang talaga. Sabi niya, pag dumaan si Jesus of Nazareth, sabi niya, mahawakan ko man lang yung dulo or hem of his garment, I will be healed. Yes. So, as in, grabe nag-light bulb, yung parang parang something happened inside me when I read that. Kasi sabi ko, oh my, Catholics, diba, when you touch images, or when you say your prayers, you touch images, diba, in that story, God said, sabi niya, sino ba yun? Sino parang a power, parang may lumabas sa akin, parang something happened here. Sabi niya, a power has left me, a force, parang ganon. And then, who was that? Tapos sabi nung mga apostles na, Lord, sa sobrang dami ng mga tao, hindi na natin mahanap kung sino po yung nag-touch sa inyo. Yes, kasi lahat naman. Sabi niya, hindi, kailangang mahanap natin sino. And then, yun na nga, nagsabi niya, ako po, Lord, ako yun. And then, nilapitan niya yung babae at sinabihan niya, woman, your faith has healed you. Wow. And that statement, when I read that, nung time na yon, sabi ko, oh wow. When a Catholic faithful touches an image, Grabe. kung siya ay nagve-venerate, or kung siya ay hindi, it was not because of the touching. It was just a manifestation of the faith sa loob niya, right? Diba? So, was she healed? Did God say you were healed because you touched me? No. Jesus said, your faith has healed you. So, if you touch an image, whatever prayer is in your heart, no one can judge you kung ano yung dasal na meron ka. Kasi ang pananampalataya mo, ang siyang magpapagaling, ang pananampalataya mo, ang siyang magsosolve kung ano man ang pinagdadaanan mo. Okay, dahil may schedule ako sa lektura ngayon at malayo pa ang travel ko, Oroqueta City o Samis to Oroqueta. So, tatapusin natin ang testimony ni Attorney Bimbim